Pinagmumura. Itinulak at sinakalpa ng isang driver ang isang gasoline girl. Diyan po yan sa Bacoor sa Cavite. Sa kuha po ng CCTV, makikita pang nagpapakarga ang MPV sa gasolinahan. Ayon po sa gas station attendant na si alias Sheng, binigyan niya ng 2 pesos per liter discount ang driver. Nang umalis na si Sheng para kargahan ang sumunod na sasakyan, bumaba ang driver ng MPV at sinugod si Sheng. Kita ang pananakal at pagtulak nito sa attendant. Ayon sa biktima, pinagmumura raw siya ng driver at binantaang papatayin. Nagalit daw ang driver dahil hindi pumayag ang attendant na ipasok ang kanyang katawan sa loob ng driver's side. Magpapascan daw sana ng QR code ang driver para sa points. Nagkasakalan dahil sa points, ang dami ng mainit ang ulo dahil sa taas ng presyo ng krudo. Natapos lamang po ang pag-scan ng QR code nang makiusap si Sheng sa driver na iabot na lang ang cellphone. Inilapit na po ng News 5 sa Land Transportation Office ang nasabing insidente. Kalma mga kapatid, kalma. Samantala patay ang isang lalaki matapos gilitan ng nakainumang katrabaho sa General Santos City. Wala nang buhay ang biktima ng madatnan sa bunkhouse kung saan ito nagtatrabaho. Base sa investigasyon, posibleng nagtalo ang suspect at biktima dahil nag-aasta raw na amo ang biktima sa trabaho. Posible umanong pinlano ng suspect ang krimen dahil nilasing muna ang biktima. Agad namang tumakas ang suspect. Hindi na rin nakita ang kutsilyong ginamit sa krimen. Patuloy ang pagtugis ng mga otoridad sa suspect. Eto na mga kapatid, totoo kaya ito na bawasan daw ang mga turistang bumibisita sa Baguio City para po sa Semana Santa. Sa Cannon Road pa lang, kapansin-pansin na maluwag daw ang daloy ng trapiko. Sa datos po ng Baguio City Tourism Office, posibleng umabot lang ng hanggang 150,000 ang mga turista sa lungsod ngayong taon. Kalahati lamang po yan ang nasa 300,000 turista noong nakaraang taon. Mas kakaunti rin daw ang biyahe sa mga pampublikong sasakyan. Mababa rin ang booking rate ng mga hotel ngayong Semana Santa. Hindi gaya nitong mga nakaraang taon na Lunes Santo pa lamang nagkakaubusan na ng mga accommodation sa Baguio City. In full production na ang Senakulo sa Malolos, Bulacan. 7 gabi itong ginagawa bago mag-Biyernes Santo. Tampok ang iba't ibang barangay sa lungsod para mas mapaganda ang produksyon. Suportado ito ng lokal na pamahalaan. Gusto raw nilang maipasa ang tradisyon tuwing Semana Santa sa kabataan. Samantala, posibleng magpapako naman muli sa cruise sa Barangay Kutu. Diyan po yan sa San Fernando sa Pampanga. Ang debotong si Ruben Enahe. Sa kabila po yan ang anunsyo ng pagre-retiro na niya noong nakaraang taon. Ayon po kay Enahe, pinakausapan siya ng lokal na pamahalaan na muling gumanap na Hesukristo para maituloy ang tradisyon. Hindi daw kasi nagustuhan ang papalit kay Ruben dahil kalbo ito. Posible daw na maging katatawanan kung magwig ito at matanggal. Humingi naman ng panalangin si Ruben habang nagdesisyon pa o nagdedesisyon pa kung itutuloy ang pagpapapako hanggang sa Biyernes Santo. Ayon po sa LGU ng San Fernando, inaasahang bababa ng 40% ang mga dadayo sa kanilang lugar ngayong Semana Santa dahil din sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kuya Ruben, kung nahihirapan ka magdesisyon, kung talagang sa tingin mo ay makakaapekto sa health, wag na po ituloy ha. Hindi rin magugustuhan ni Jesus Christ kung nagpapako ka tapos siya ang maging dahilan. Yes. No, kung talagang may health risk, wag na po. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.